Good day sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kagaya ko na naghahanap dyan ng pagkakakitaan online, no? So, gusto ko lang i-review yung application na to na kung saan ay pwede ka raw kumita. Ang apps pala na ito ay work tracker, no? So, ang apps na to ay wala kang gagawin. Pwede ka raw kumita dito na kahit wala kang ginagawa, kusa na siyang magbimina ng gold coin. So, gusto ko lang sabihin sa atin na ang pag-review ko, lahat ng apps, nire-review ko base sa mga experience ko. No? Base sa kung ano yung mga nilaro ko. Yung kumbaga honest review tayo para maiwasan ang panloloko ng mga apps na scam, no? So, ang apps na to ay ayan, wala kang gagawin dito. I-start mo lang 'yan, kusa na siyang mimina ng GC o kaya gold coin na may katumbas po 'yan ng USDT, no? O kaya US dollar, no? So, ang tanong, sulit nga ba? Worth it nga ba ang application na to, no? So, ang masasabi ko hindi siya sulit o kaya worth it. Hindi siya worth it kung mag-isang cellphone lang ang gagamitin mo dito. Kasi nangangain to ng data, kailangan mo dito ng wifi para unlimited data. So, kasi matagal to bago makaipon eh. Ang minimum pala dito para makapag-withdraw is 0.35 US dollar. Yan. Ang minimum na pwede mong i-cash out dito. Pwede sa GCash, PayPal, Lazada, marami pang iba na pwede mong pag-cash outan dito. So, hindi siya worth it kung mag-isa. So, kailangan mo ng maraming cellphone dito ng sabay-sabay na pinagmimina mo ng mga gold coin, no? Kasi kung mag-isang cellphone lang, matagal siya makapag-ipon. So, wala kang gagawin dito. Totoo yung sinabi nila na wala kang gagawin, magbimina ka lang. Nag-iipon na yan ng gold coin na may katumbas na US dollar. So, ang tanong dito is magbabayad nga ba talaga yung application na to? So, may mga napanood ako na sabi nila nagbabayad daw siya. So, through GCash, yung mga apps na sinabi ko kanina. So, subukan natin kung magbabayad nga yung application na to. So, subukan nating mag-cash out. Ang minimum pala dito na pwede mong i-cash out is 0.35 USD. So, yan, gaya ng sinabi ko kanina, pwede kang mag-cash out sa my GCash, Lazada, PayPal, at Binance. Marami pa silang mga apps na pwede mong pag-cash outan, no? So, dito na natin malalaman kung legit nga ba o nagbabayad nga ba si work tracker sa mga user, sa mga gumagamit ng apps na to, no? So, sa GCash, kailangan natin ilagay yung details mo, personal details, pangalan, number, at yung amount na pwede mong i-cash out. Kasi pag si GCash ang pipiliin mo, marireceive mo kaagad. Yun ang nakalagay sa ano nila, no? So, subukan natin siyang i-cash out. Yan. So, yun nga lang. Kailangan mong i-verify your identity. Kailangan mong tawag doon. Kailangan mong i-expose yung selfie mo. Magsi-selfie ka daw, wala mong i-expose yung mukha mo para makapag cash out ka dito. So, para sa akin, hindi safe yung apps na to. Para sa akin lang pag-i-comment na lang kung may mga nakapag-cash out na dyan na
walang problema sa kanila. Pero para sa akin, ayaw kong ibigay ang selfie ko kasi marami na akong apps na pinag-cash outan. Ito lang yung first time na kailangan mong mag-selfie para lang maka-withdraw sa apps na to. So marami namang ibang apps na naka-withdraw na hindi nagka-problema, na hindi mo kailangang i-selfie, mag-selfie. So yun lang para sa akin, hindi safe yung apps na to. Nasa inyo yan kung mag-withdraw kayo na i-expose nyo yung sarili nyo, yung mukha ninyo para lang maka-withdraw. Kasi kailangan mong ilagay doon yung mga identification mo, first name, mga ganon, number. So tapos may selfie ka pa, magka-cash out, mag-withdraw ka lang naman sa apps na to. So para sa akin, hindi siya worth it, hindi safe para sa akin. So hindi ko na tinuloy ang pag-withdraw sa apps na to. So yun lang mga boss, paki-comment na lang kung ano yung opinion nyo sa application na to. Tulungan tayo dito. So paki-like and subscribe na rin mga boss para lumaki pa yung YouTube channel natin. Salamat.